Kumusta mga brad? Sa ngayon nga po mukhang tinatalo na talaga ng China yung mga Japanese brand na motor. Paano ko nasabi? Paano masabi? Kasi nga kung titignan natin, bawat motor na nilalabas ng mga Japanese brand, may sagot agad yung mga China brand. Ang malupit pa doon, tinataasan nila yung specs at hinihigitan din nila pagdating sa mga features. Kunyari doon sa mga Japanese brand, naka single channel ABS lang. Yung sa mga Chinese brand, naka dual channel ABS na, may TCS pa at may mga camera pa. Kaya mukhang tinatalo na talaga sila ng China. Pat China. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga. Alam nyo ba na may nilabas na naman ang taga-China na isang motor na di umano tatapos daw sa pamamayagpag ng NMAX at PCX? Yun nga po yung mga sabi-sabi nila. Maritis ka! At ito na nga po yun, ang napakaangas na Nexi Plus 180i. Kung itsura lang po ang labanan, medyo mahirap din pong tibagin to. Kasi nga 'di ba, kitang-kita naman napakagwapo niya. Pero kung usaping quality naman, medyo mag-aalangan pa yung iba diyan. Kasi kakalabas pa lang niya. Medyo hindi pa subok ng mga tao. Tapos idagdag mo pa na siya ay made in China. Pero kasi yung makina naman po na ginamit nila dito ay makina na nanggaling kay Lonsin. At yung brand nga po na yan ay may napatunayan na rin po. Talagang matibay. Ginamit na rin yan ng mga sikat na brand. Kaya mukhang may tibay din talaga to. Kaya kapag nagkataon, magandang kompetisyon talaga to pagdating sa PCX, NMAX at pati na to. Magkakatalo na lang sa presyo. Kaya dahil dyan, pag-usapan na naman natin kung ano bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Nexi Plus 180i na mayroong 174 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 4 valves, fuel injected at ito po ay naka-liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click 125. Pagdating naman po sa kanya power, ito pa ay merong 18.2 horsepower at 8,500 RPM, 17.2 Nm of torque at 6,500 RPM. At dahil nga po kalalabas pa lamang sa motor na ito, wala pa tayong idea pagdating sa kanyang top speed. Ang kanyang tangke ay kayang magkarga ng 8 liters fuel tank capacity. Hindi din po natin alam ang kanyang fuel consumption. At dahil ito nga po ay may pagka-hybrid, semi-hybrid, expect na natin na matipid talaga siya sa gas. Ang sukat ng kanyang gulong 110/70/14 sa harap at 130/70/30 naman sa likuran. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. Syempre ito po ay may ABS. Dual channel ABS. O diba, hindi talaga sila nagtitipid pagdating sa mga ganyan. Ang kanyang seat height ay may taas na 765mm at ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 136 kg. So para nga po sa isang scooter na 180cc na tumitimbang ng ganon, sakto lang yung bigat niya. Mapunta naman po tayo sa iba pa niya mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po. Speaking of ilaw nga po, pag titignan natin siya kapag nakaharap, napakaangas talaga ng datingan niya. Pero may mga scooter nga din po na kamukha niya. Kaya na po bahala mag-isip kung ano yung mga scooter na yun. Ang kanyang gauge panel ito po ay naka 6 inches na TFT display na talagang napakaangas nga po ng pagkakagawa nila. At syempre ito po ay naka smart key. Nakakilis na po siya. At syempre ito nga din po ay may TCS or traction control system. At isa nga po sa pangmalakasang feature na nilagay nila dito sa motor na ito, meron po siyang camera. Yes po, may built-in na dashcam na po siya. Pwede mo nang may record kapag sumimplang ka. Pero dito hindi mo na kailangang i-record to. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sarap ang bagay nga po, ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman ito po ay gumagamit ng dual shock absorber na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon. At good news mga brad, meron siyang ganon. Meron siyang lagayan ng istalyon. Kaso lang, wala po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng isang kahong Red Horse at kasya pa isang kahon sa kanyang underseat compartment. So therefore ang motor na ito ay talagang recommended.
At ito na nga po ang tanong ngayon, magkano? Sa balay, yung motor nga po na ito ay nilabas na rin doon sa bansang Malaysia. At doon nga po sa kanila ito ay nagkakalaga ng 9,000 Malaysian ringgit. Na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 123,000 pesos. O diba? Mas mura pa siya kung ikukumpara sa NMAX at PCX. Kaya kapag nilabasan sa Pilipinas at nagkataong mas mura din siya, baka magkatotoo talaga yung sinabi nila na ito na yung tatapos sa NMAX at PCX. Yan nga po ang aabangan natin. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gusto kong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lang sa baba. Okay, bye.